Magandang umaga, Grade 10 Humility. Nais kong magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Muli, magandang umaga. Bago kayo umupo, pakipulot mo ng basura sa ilalim ng inyong upuan at pakihanay na rin ito. Nang sa gayon ay malinis at maliwalas na iyong tingnan. Maaari na kayong umupo. Bago natin formal na talakay na paksang ating tatalakayin ngayong umaga, ano ang paksang ating tinalakay nung nakaraang pagkikita? Ito ay tungkol sa millennial. Magaling. Palakpakan ninyo ang inyong sarili sapagkat may natutunan kayo sa paksang ating tinalakay nung nakaraang pagkikita. Ngayon, narito ang paksang ating tatalakayin ngayong umaga. Ito ay tungkol sa ang maikling katao kwento. Bago natin simulan ang ating tatalakayin ngayon, narito muna ang layunin na nais nating makamit sa pagtatapos ng ating talakayan. Maaari ba nating basahin? Sa pagtatapos ng talakayan, 85% ng mag-aaral ay inaasahang nalalaman ang maikling katha o kwento, napapahalagahan ang maikling katha o kwento, pangatlo, nakakasulat ng maikling katha o kwento. Narito ang ilang definisyon ng maikling katha o kwento. Maaari ba nating basahin? Ang maikling katha o kwento ay gaya ng karaniwang tawag dito ay sangay ng salaysay o narration na may isang kapintalan o single impression. Ang maikling katha o kwento ay sa pamamagitan ng maikling katha o kwento na ilalabas ng may akda ang kanyang opinyon o idea na kung ano ang mensahe na nais niyang iparating sa mga mambabasa. Ito rin ay isang makabuluhang paraan upang maibahagi niya ang mensahe sa pamamagitan ng pagsulat. Sa pamamagitan ng pagsulat niya ng isang kwento, naipapahayag niya kung ano ang nasa kanyang damdamin. Pangalawa, ang maikling katha ay hindi pinaikling nobela, hindi rin ito buod ng isang nobela o ng isang kwento. Dahil ang maikling katha o kwento ay hindi natin pwedeng ihalin tulad sa pinaikling bersyon ng panitikan dahil ito ay may sariling katangian. Narito ang 5 sariling katangian ng maikling katha o kwento. Maaari ba natin basahin ang unang katangian ng maikling katha o kwento? Ito ay isang madulang bahagi na buhay na tinatalakay. Ito ay isang madulang bahagi ng buhay na tinatalakay. Ito ay tumutukoy sa pangunahing suliranin na kinakaharap ng pangunahing tauhan sa kwento. Dito niya haharapin ang mga pagsubok na kanyang kailangan na malagpasan. Sa pamamagitan ng may akda, na ito rin ang dahilan, ito ay tumutukoy sa pangunahing suliranin na kinakaharap ng pangunahing tauhan. Pangalawa, maaari ba nating basahin? Isang pangunahing tauhan na may mahalagang suliranin at iba pang ilang tauhan. Ang pangunahing tauhan ay siyang nagdadala sa kwento at iba pang tauhan na nagsisilbing kaaway ng pangunahing tauhan o nagsisilbing karamay sa kanyang mga pagsubok na kakaharapin ng pangunahing tauhan. Pangatlo, maaari ba nating basahin? Isang mahalagang tagpo. Mahalaga sa pagsulat ng may akda na alam na maisusulat ng may akda kung anong oras nangyari ang pagtatagpo ng pangunahing tauhan at ng kanyang kaaway. Mahalaga rin na kung
kung saang lugar nangyari ang pagtatagpo. Mahalaga rin na kung anong oras ang kanilang pagtatagpo ng kapangunahing tauhan at ng kaaway. Narito ang pang-apat, maaari ba nating basahin? Mabilis na pagtaas ng kawilihan hanggang sa kasukdulan ng madaling sinusundan ng pangwakas. Mahalaga na maging kawili-wili ang maikling kwento na ginawa ng may akda nang sa gayon ay tapusin ng mga mambabasa ang pagbasa sa kwentong sinulat ng may akda. Mahalaga rin na may mga aral na matutunan ang mga dahil dito sa wakas na bahagi ng maikling kwento, dito natin nalalaman kung talagang may natutunan ang mga mag-aaral sa kanilang binasa. Panglima, maaari ba nating basahin? Isang kakintalan. Ang isang kakintalan ay ang aral na nakuha ng mga mambabasa. Kung ano ang kanilang mga natutunan sa pagbasa nila ng isang kwento. At dito nagtatapos ang paksang ating tatalakayin ngayong umaga. Meron ba kayong mga katanungan o klarifikasyon na nais mong malaman tungkol sa ang maikling katha o kwento? Kung wala, ay ako ang magtatanong. Narito ang unang katanungan. Paano mo nasasabi na ang isang kwento ay kawili-wili? Binibining Rosales, maaari mo bang sagutin? Magaling! Talagang napakahusay ni Binibining Rosales. Talagang nakikinig siya sa paksang ating tinalakay ngayong umaga. Bigyan siya ng 3 bagsak. Narito ang pangalawang katanungan. Paano ginagamit ng may akda ang mahalagang tagpo upang magbigay ng tensyon sa kawilihan? Binibining Ladeka, maaari mo bang sagutan? Magaling! Talagang hindi magpapahuli si Binibining Ladeka. Talagang nakikinig at naunawaan niya ang paksang ating itinalakay. Bigyan siya ng 3 bagsak. At narito ang panghuling katanungan. Bakit mahalaga na alam natin kung paano magsulat ng kwento? Binibining Briguli, maaari mo bang sagutan? Magaling din si Binibining Briguli. Bigyan siya ng 3 bagsak. Ngayon na alam ko na talagang natutunan niyo ang paksang ating tinalakay, mayroon akong ibibigay sa inyong pagsusulit at bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan ito. Isulat ito sa isang kapat na papel. Dito niyo sasagutan ang katanungan na aking ibibigay sa inyo at ipasa ito sa pagkatapos ng 10 minuto. Narito ang aktibidad na inyong gagawin. Maghanap ng kwento sa librong aking ibinigay sa inyo noong nakaraang pagkikita at humanap kayo ng kwento kung saan may mga aral kayong na matutunan at isulat sa isang kapat na papel ang mga aral na inyong natutunan. Tapos na ang inyong 10 minuto. Pagbilang ko ng 10, dapat ang papel ay nasa harapan na. 1, 2, 3, 10. Maraming salamat sa inyong kooperasyon sa ating aktibidad ngayong umaga. Bago tayo umuwi, ihahabilin sa inyo ng takdang aralin upang ipasa niyo sa susunod nating pagkikita. Ito ang takdang aralin na inyong sasagutan sa pag-uwi niyo sa bahay. Maaari ba nating basahin? Gumawa ng maikling kwento at isulat sa isang buong papel. Ipasa ito sa susunod na pagkikita at ang puntos na inyong makukuha dito kung talagang ginalingan niyo ang pagsulat ng inyong kwento ay 100 puntos. At dito nagtatapos ang paksa nating tinalakay ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway may natutunan kayo sa ating itinalakay ngayong umaga. Maraming salamat. Paalam, class.